Papalapit pa lamang ang 2028 presidential elections, ngunit nagsisimula na muling umingay ang usapin sa susunod na liga ng bansa. Sa isang survey na sinagawa ng Oxford Research noong March 2026, nananatiling nangunguna si Sara Duterte bilang top preferred presidential candidate na may 33% na suporta mula sa mga respondents. Kasunod naman niya si Leni Robredo na nakakuha ng 21%. Dahil dito, tila mas umiinit ang usapan para sa 2028 elections kahit maaga pa sa election cycle. Ngayon, aalamin natin ang pulso ng mga mamamayan kung sino nga ba ang mas gusto nilang maging susunod na pangulo ng bansa. Duterte or John Vic Remulla? John Vic Remulla. John Vic Remulla or Raffy Tulfo? Raffy Tulfo. Raffy Tulfo or Cheese Escudero? Raffy Tulfo. Raffy Tulfo or Risa Hontiveros? Risa Hontiveros, syempre. Risa Hontiveros or Bongo? Risa Hontiveros. Risa Hontiveros or Amy Marcos? Risa Hontiveros. Risa Hontiveros or Isko Moreno? Risa Hontiveros pa rin. Risa Hontiveros or Bam Aquino? Risa Hontiveros. Risa Hontiveros or Leni Robredo? Leni Robredo, syempre. So, bakit tayo nagpalit last minute? Siguro yung sa experiences and especially yung positionary ng both women, syempre mas higher yung position ni Leni. Not to discredit Risa Hontiveros, pero Leni challenge yung government na there's so much to look into the problems. Ngayon na yung mga problema na na-experience natin is actually yung mga gustong i-address ni Leni pag siya yung nanalo as a president. And of course, kay Risa naman, she's an ally ni Leni during the 2022 elections, right? So, ayun, both of them are a good example na dapat makita natin sa next generation ng mga magiging senator or presidential body in the Philippines. Thank you po. Ano pong pangalan nila? Arnold. So, ngayon pipili na po si Arnold. Unang-una, Duterte or John Vic? John Vic. John Vic or Tulfo? Tulfo. Tulfo or Escudero? Tulfo. Tulfo or Ontiveros? Tulfo. Tulfo or Bongo? Tulfo. Tulfo or Amy Marcos? Tulfo. Tulfo or Isko Moreno? Tulfo. Tulfo or Bam Aquino? Tulfo. Tulfo or Robredo? Robredo. Nanalo. Bakit bigla po tayong, pumalit bigla sa last? Dati ko pang binoto kasi si Leni Robredo nung tumakbo siyang pagka-president. Kaya po, kung tatakbo siya din yung magiging boto nyo ngayon. Possible. Okay po. Maraming salamat po. Ano pong pangalan nila, kuya? Alan Gonzalez. Kuya, una, Duterte o John Vic Remulla? Ulit. Sara Duterte or John Vic Remulla? Wala. Raffy Tulfo or Cheese Escudero? Rapi. Raffy Tulfo or Risa Hontiveros? Antiveros. Risa Hontiveros o Bongo? Antiveros. Hontiveros or Amy Marcos? As in, Antiveros. Risa Hontiveros o Isko Moreno? Bot. Pili kayo isa, kuya. Isko. Isko Moreno. Isko Moreno or Bam Aquino? Isko pa rin. Isko Moreno or Leni Robredo? Leni. Wow, dami! Okay, kuya, bakit ang pinaka-last na napili natin ay si Robredo? Para sa akin kasi para yung din siya sa bayan. May malasakit din. Although nagkaroon siya ng problema nung nakarang eleksyon, pero nakikita ko naman baka ito maging mabago naman. Yun lang naman po, salamat. Ano pong pangalan nila? Manuel Angelo Arguinto II. Okay, ang unang choice natin ay Sara Duterte or John Vic Remulla? Sara Duterte. Sara Duterte or Raffy Tulfo? Sara Duterte. Sara Duterte or Cheese Escudero? Sara Duterte. Sara Duterte or Risa Hontiveros? Sara Duterte. Sara Duterte or Bongo? Sara Duterte. Sara Duterte or Amy Marcos? Sara Duterte. Sara Duterte or Isko Moreno? Sara Duterte. Sara Duterte or Bam Aquino? Bam Aquino. Bam Aquino or Leni Robredo? Bam Aquino.
Ito na yung last. So, bakit si Bam ang naging choice natin sa last po? Kasi, ano, kasi iba yung ano ni Sara Duterte. Magiging ano tayo ng Chinese. Yun yung ano pa. Oo. Yun yung ano pa. Opo. Kaya na pumili natin si Bam. Yeah. Yun lang naman po, maraming salamat. Ano pong pangalan nila? Jean po. Jean, ito ang first choice mo. Sara Duterte or John Vic Remulla? Remulla. John Vic Remulla or Raffy Tulfo? Tulfo. Raffy Tulfo or Cheese Escudero? Tulfo. Raffy Tulfo or Risa Ontiveros? Ontiveros. Risa Ontiveros or Bongo? Ontiveros. Risa Ontiveros or Amy Marcos? Ontiveros. Ontiveros or Isko Moreno? Ontiveros. Ontiveros or Bam Aquino? Aquino. Bam Aquino or Lenny Robredo? Robredo. So, yun na po yung pinaka-last na choice. Bakit po tayo dumating kay Robredo sa last? Kasi para sa akin, mas okay na yung mamumuno sa atin is edukado talaga. Yun lang naman. Okay po. Maraming salamat, Ate Jean. Sa nalalapit na 2028 elections, tayo na ang pag-asa ng bayan. Kaya mahalagang maging mapanuri at responsable sa pagpili ng susunod na lider ng bansa. Huwag kakalimutang bisitahin ang aming website para sa iba't ibang balita at election updates. Ako si Finn Penolyar para sa Wais Boto. Papalapit na ang barangay at SK elections sa November 2026, ngunit bago pa man ang halalan ay umiingay na ang panawagang buwagin ang Sangguniang Kabataan or SK. Ito ay matapos suspendihin ang dalawang SK chairman sa Makati dahil sa umunoy korupsyon at falsification of documents. Dahil dito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nais niyang ipa-abolish ang SK dahil ayon sa kanya ay maaga umunong namumulat sa korupsyon ang ilang kabataan sa pamamagitan ng sistemang ito. Sa gitna ng magkakaibang reaksyon mula sa publiko, muling nabuksan ang usapin kung epektibo nga ba ang Sangguniang Kabataan bilang boses ng kabataan sa gobyerno. Ngayon, naalamin natin ang pulso ng mamamayang Tomasino kung dapat nga bang i-abolish o panatilihin ang Sangguniang Kabataan. Sang-ayon po ba kayo sa abolishment ng SK? Hindi. Pero I believe na need niya ng amendments because halata naman na talamak yung, or hindi naman talamak, pero madaling ma-abuse yung powers sa SK, similar to how barangays do it, and at the same time, hindi mo sila maramdaman somehow, pero it's a good way for the youth to experience how to manage leadership roles. Ayun. Sang-ayon po ba kayo sa pag-abolish ng SK? For me, no, hindi ako sang-ayon because I believe that the youth, pag meron kasing SK, there is proper representation with the youth na kilala talaga sila and kilala kung anong nangyayari. Parang youth-to-youth na encounter wherein mas ma-implement at mas ma-accomplish nila yung planning in terms of alam nila kung ano yung dynamics, alam nila yung population. And of course, the youth has a lot of sectors and areas na kailangan nating, that we need to participate to and dapat nagpa-participate tayo. And I believe maganda na merong SK para merong makatutok with those sectors and areas for the youth. Can I ask one more question? Ano yung pwedeng gawin sa possible alleged corruption? For me is that to elect better and rightful candidates for the positions, not just with kilala mo sila or famous sila or meron silang experiences. It should be that they know about the position and alam nila kung anong gagawin and alam talaga natin na meron silang magagawa. And of course, I think once someone is elected, they should have proper training na rigorous and then hindi siya one time lang. It should be like simultaneous throughout their term on how to be a better member of SK and kung paano nila mapapabuti yung role nila. And of course, after that awareness, after that training, dapat may pakita nila yun sa youth. Dapat there is like something na visible, hard and soft na makikita nila na
hindi corrupt yung SK or walang nangyayari na ganon, because I think that the best teacher for us, for the youth, is yung kung ano yung nakikita natin, kung ano yung naipapadama sa atin. So yun, elect better officials, and they should have training and awareness, and of course they should show it para makita ng mga kabataan na ayun yung nangyayari and dapat yun yung ginagawa natin. Sang-ayon po ba kayo sa pag-abolish ng SK? For me, hindi. Kasi SK is a way for the youth sa isang barangay or sa isang community to say out or voice out their opinions. Kasi personally, before, meron akong kakilalang SK chairman na naging friend ko siya or as a close friend. Tapos sa kanya ako nag-vent out ng mga problema or mga nakikita kong problema sa community namin. So, nagagawa niya ng paraan. Nakikita niya on a different view sa view ng kabataan kung paano gagawing mas better yung community niya. So, if i-abolish yun, parang mawawala yung sense na yung view ng kabataan on what is happening on your community. Sang-ayon po ba kayo sa abolishment ng SK? For me personally, no. Because yung SK was established for its own noble purpose, which is to ensure na first and foremost may direct pipeline for the youths to participate in governance, and specifically local governance, as to participate directly in local governance, when they run for elections and serve the public, as well as catering to the welfare of the youth. However, with the current state ngayon na maraming mga discrepancies and issues sa SK, and let's be realistic, parang hindi na ma-maximize, I guess, yung resources, and yung mga initiatives is very limited to parang yung mga paliga lang or basta very quick and fast events or programs, and you don't really feel it in an institutional level. So in short, I do believe na the SK should remain, but it should definitely undergo more training and more institutional safeguards, I guess, to at least protect the interests of the youth and the young people who wish to participate in public office and seek higher ranks. So yeah. Sa darating na barangay at SK elections, tandaan na bumoto ng tama at maging mapanuri sa pagpili ng mga leader na iyong ihahalal. Huwag kakalimutang bisitahin ang aming website para sa iba't ibang balita at election updates. Ako si Fin Penuliar para sa Wise Boto.